Welcome to my channel. So for today, another travel vlog na naman ang ating gagawin. Nandito kami sa Taiwan. Excited ako kasi first time ko dito na makarating. Bago kami mamasyal, of course, kailangan muna namin pumunta sa hotel namin para iwan yung gamit and mag-check-in. Nandito na kami sa Ximen. Dito sa area na to yung hotel namin. 3 PM pa yung check-in kasi namin, kaya mamamasyal muna kami. So bago kami mamasyal, kain muna tayo nito kasi sobrang nagutom kami. My gosh, na-jet lag ako. Jet lag talaga. Kala mo naman napaka-layo ng pinuntahan. Kain muna ako guys and then mamasyal na kami. First destination namin sa day 1 ang Chiang Kai-shek Memorial Hall. So, fun fact lang, alam nyo ba, nung namatay si Chiang Kai-shek, mga bandang April 1975, yung executive branch ng government nila ay nagsagawa ng funeral committee para magkaroon ng contest kung sino yung magpapatayo ng or yung magiging architect nito. And then, after nun, ayan na siya. Ang ganda niya. So, fun fact lang about sa architectural style. Grabe, napakahangin. Woo! Wait lang. Kikita niyo yung shape ng roof niya na kulay blue. Ang shape niya ay octagon. Alam niyo kung bakit octagon? Nagsisimbolize yan ng number 8. Alam niyo naman pag Chinese, ang number 8 associated sa good luck. And then yung stairs na kikita niyo, 89 steps yan. Alam niyo kung bakit 89 steps? Kasi yan daw yung age ng kung kailan namatay si Chiang Kai-shek. So samahan niyo ako as we explore the Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ito na yung hagdanan ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Kakasa ako dito, kayang-kaya ko to, 89 steps lang to. Kung grotto nga ng Baguio, kinaya ko, ito pa kaya. So tara, panikin natin, hindi ako mapapagod. Kita nyo, fresh pa rin, walang hulas, maganda pa rin. Charot. Sus ko guys, may elevator pala dito. Hindi ko naman alam. Nakakaloka. So pababa na kami at nakita ko na ang estatwa ni Chiang Kai-shek. Say hi! Ito yung nabili ko sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. So, merong postcard. Saka, ang ganda na kanilang rev magnet. Next stop namin for today ay sa Taipei Zoo and Mount Gondola. Mount Gondola. Ay! Mount Gondola, sorry. Nandito na kami sa Taipei Zoo Station. Papunta kami ng Mount Gondola. Nakita ko tong payphone na to. In fairness ha, kahit sa ganitong panahon ngayon, may payphone pa rin sila. Natandaan ko yung kantang, I'm on a payphone. Wow! You are a great singer! Charot lang. Sige, punta na kami guys. Imagine niyo yung nilakad namin from Taipei Zoo Station from here para makasakay lang gondola. Sarado pala sila every Monday. Nakakaloka. Hindi pala namin na-research to. So, ang gagawin namin ay sasakay na lang kami ng bus. Ayan. Or maglalakad. Hindi ako sure. Nandito na kami sa Taipei Zoo after namin maglakad. Dahil nagugutom na kami, kain muna kami ng McDonald's dito. Tignan nyo naman yung burger ng McDo dito. Very social, very cutesy. Brioche ang gamit. And yung beef nila, yung in-order ko ay Angus beef. So, tikman natin. Sarap. Juicy. Meron sila dito healthy, sugar-free, black tea. Tikman natin. Pampaklense ng ugali ko. Charot lang. Pampaklense ng katawan. And of course, ang fries. May combo kasi in-order ko. Fries. Pares lang sa Philippines and sa Japan. Pares lang. Parang standard ata yung ganitong lasong fries. Diba? Kulay pink ang flamenco. Kakampink po siya, guys. Hindi po siya unitin. Charot lang.
saya-saya ko. Childhood dream. O, diba? Napaka-cute niya, guys. Uy, pero wag nyo, gagalitin. Pag ginalit nyo yan, matindi rin magalit yan. Beast, din yan magalit. Pero napaka-cute niya, no? Oh my gosh, ang saya-saya ko. Nakakita na ako ng koala. Alam nyo ba kung saan nakatira ang mga koala? Eh di sa Kuala Lumpur. Charot lang, guys. Ang koala ay galing sa Australia. Alam nyo ba na ang koala, ang kinakain nila ay mint leaves? Sorry, not mint, eucalyptus ata. Hindi ako sure. Google nyo na lang, te. Ito yung tinatawag na pangolin. O, di ba? Hindi naman siya gagalaw. O, gumalaw ba? Aray ko! Ano ba yan? Tinusok pa yung puwerta ko. Nakakaloka. After namin sa Taipei Zoo, punta naman kami sa Taipei 101. So, sumakay lang kami ng bus dito from Taipei Zoo. Nandito tayo ngayon sa Taipei 101 Observatory Park nila. Tingnan nyo naman, sobrang taas niya. Alam nyo ba guys, na noong 2004 nang pinatayo ito, parang nagkaroon ng inauguration, ito yung kinukonsider na pinakamalaking tower sa buong mundo. Not until 2010 na kung saan ang pumalit sa kanya ay si Burj Khalifa ng Dubai. Tara, libutin pa natin yung Taipei 101. Ice cream yummy. Ice cream good. Sarap na ice cream ng Cremia. Sarap. Chocolate yung sa akin, yung sa kanya original. And strawberry, sarap. Strawberry ice cream yummy. Ice cream yummy. Sarap, okay. Magsa-shopping ako. Kita nyo naman mga luxury. Magsa-shopping ako dyan. Charot lang. Versace on the floor. Woo! Blank pain in your area. Bumbaya. Bumbaya. After namin sa Taipei 101, shopping time dito sa Zhongzhou Dunhua. Tingnan natin kung ano mabibili. Yes, lagasan ng pera. Charot lang. Kung sa Pilipinas, ang Sogo ay hotel. Dito naman sa Taiwan, ang Sogo ay mall. O, diba, kabog. Dito sa Taiwan, ang Sogo ay bilihan. Ang Sogo sa Pilipinas ay, wala akong sinabi. Kaya bahala kayo mag-isip. So, nandito kami sa Patagonia store. Bet kung bumili dito ng mga ilang items kasi walang Patagonia sa Philippines. Hanap-hanap. Magpapabudol ako. From Zhangzhou Dushan, nandito kami ngayon sa hotel na pinagstayan namin, ang Airline Inn. Sobrang ganda dito, guys. So, papahinga muna kami, of course, kasi napagod kami. Ang dami naging ganap. And then, after nito, lalabas din kami doon lang sa Ximending area. Tikman na natin itong brown sugar boba milk ng Xing Fu Tang. Tikman natin kung masarap. Worth the hype ba yung pila? Sobrang sarap. Tamang-tama lang yung tamis. Love it. Of course, hindi magpapahuli ang kanilang Xiaolong Bao ng Xing Fu Tang. Tikman natin. Makatas siya, guys. Wait lang, mainit. Sarap din. Panalo. Masarap. Masarap yung food nila. Worth yung hype ng pila. Love it. Kabog. Subukan natin yung isa sa mga kilalang street food nila, ang stinky tofu. Amuin ko muna kung talagang stinky.
Well, medyo may amoy nga siya. Sabi nila, ito daw ay may molds na. Pero don't worry guys, safe ito. Ito yung molds na nakakain. Ito yung mga edible. Let's taste. Manghang. Mga ata yung order. Okay naman. Malambot yung tofu. Medyo naalata lang ako, pero okay naman siya. I like the texture. Isa sa mga sikat na street food nila dito ay, ano ba tawag dito? Flaky scallion. Flaky sis, basta yun, flaky scallion. So, spicy chicken to. Tikman natin. Sarap. Nandito tayo ngayon sa Rainbow Six na matatagpuan dito malapit sa Ximen Station. Alam nyo ba kung bakit may Rainbow Six? Ito po ay dahil ang Taiwan ang first country sa Asia na nag-legalize ng same-sex marriage. And then after ma-legalize bandang May 17, 2019, mga September 2019, ito po ay kanilang pininturahan o ginawa nila to upang i-symbolize ang equality ng gender at human rights. Kaya laban lang mga bakla, tomboy, bisexual, lahat kayo mga magagandang katulad ko. Pak na pak. Sabi nga ni Lady Gaga, you are born this way. No matter what they say, basta alam nyo na yung ibig ko sabihin. Because you are in the right track, baby. I was born this way. Ganun. Pagod kami sa aming day 1 dito sa Taiwan. Matutulog na kami. And see you sa day 2. Day 2 ng aming tour dito sa Taiwan. So, first stop namin for today ay ang Longshan Temple. Fun fact lang about Longshan Temple. Yung Longshan Temple ay itinayo noong 1738. Imagine ninyo, well, hindi pa bansa yung Taiwan na yun, pero may temple na. Ang nagpatayo nito yung mga Fujian immigrant mula sa China. Kaya nila pinatayo ito ay para i-venerate yung goddess na si Guan Yin. And sa loob, makikita nyo rin yung mga gods katulad ni Matse at ni Guan Yu. After nito, punta na kami ng Maokong Gondola. Ayan na, open na rin sa wakas yung Maokong Gondola. Actually guys, di ba sinabi ko last time na sa last day ng trip namin kami sasakay dito. Pero dahil na-move yung isang trip namin, kaya ngayon na kami sasakay dito sa Maokong Gondola. Excited na ako! Woo! May fear of heights ka dito. Magsisigaw ka na dito, guys. Diba? Taas, grabe, kaloka. Or chill lang. Try natin to Maokong Ulong Ice Cream. Feeling ko masarap to. Ito muna yung kanilang cookie. Masarap yung biscuit. Lasang-lasa mo yung tea and tamang-tama yung tamis. Yung ice cream naman, sarap. Lasang-lasa mo talaga yung tea, tamang-tama yung tamis. I like it. And, of course, creamy. Sarap talaga dumila ng ice cream. Sarap. Pabalik na kami sa city. Ang sakay namin ay Crystal Kayak. Tignan nyo naman, guys. Nakaka-orko to. Crystal Kayak, sorry. Crystal Bagon. Bagon, train? Crystal Clear na, basta yon crystal clear siya yung carriage. Imagine niyo yan, tapos, kunyari, may mag-crack dyan. Ay, patay kang bata ka, oh. By the way, guys, nakalimutan ko i-mention sa inyo na ang Maokong ay isang tea plantation. Kaya pansinin nyo, ang daming tea products doon kanina. 30 minutes din yung biyahe din pabalik. Katulad yung kanina na papunta, 30 minutes. Finally, nahanap na namin ang sinasabing OG ng milk tea, ang Chunshui Tang Bubble Milk Tea. Tikman natin, guys. Hindi ako fan ng milk tea, pero ito, bet na bet ko nagustuhan ko. At bukod doon, guys, hindi siya matamis. Ayan, nandito tayo sa Carrefour. Ito ay supermarket, grocery. Dito daw ay bilihan ng mga mura at masasarap na pasalubong.
Guys, nakakaloka. Mas mura bumili ng mga souvenir at pampasalubong dito kaysa doon sa mga stores doon sa Ximending. Kaya suggest ko sa inyo, kung bibili kayo ng pasalubong, it's better to buy sa Carrefour. Mas maganda ang presyuhan nila. Ay, grabe, kakapagod mamasyal. So, this ends day 2 ng Taiwan trip. See you sa day 3 ng trip. Habang hinihintay namin yung food na in-order namin, alam niyo ba, yung Jupen na to, bago pa maging popular tourist spot, ito ay dating, ay tumunog, teka lang guys, yung order namin, yan na. Bago pa maging popular tourist spot ang Jupen, alam niyo ba na ito ay dating minahan ng ginto? Bago pa mag-World War II, bandang mga 18th or 19th century, na-discover yung gold. Nung na-discover yung gold, naging minahan to ng ginto. So, nagkaroon ng World War II, syempre, na-devastate itong part na to. And then, after World War II, unti-unti na humina yung minahan ng ginto until 1971, tuluyan nang nasara ang minahan ng ginto. Kung napapansin ninyo, maraming souvenir ng Ghibli dito sa Jupen. Alam niyo ba kung bakit? Kasi according sa mga anime lovers, itong place na Jupen ay kamukha niya yung or kapeg niya yung place sa Spirited Away. Pero ayon sa director, sa isang interview na pinalabas dito sa Taiwanese channel, hindi daw ito yung naging inspiration nun. So somewhere in Japan, yung inspiration ng place. Pero gayon pa man, dahil sa marketing strategy na ginawa nila, naging kilala ang Jupen. Nabili ko na yung hand puppet ng Taiwan na matagal ko na tinitignan sa net. Tignan nyo guys, ganito siya. After namin mamasyal sa Jufen, kami naman ay pupunta ng Shifen. Grabe guys, napakahangin at sobrang lamig. Kaya naman nag-scarf ako. Ang ginaw, grabe, kaloka. Para magpalipad ng ang famous nilang Sky Lantern. Tingnan natin kung masusunog yung aming lantern. 1, 2, go! Ang aming lantern hindi nasunog. Matutupad lahat ng mga sinulat namin doon, o di ba? Manifest natin 'yan, matutupad. From Shifen, nandito kami ulit sa Taipei. So last stop namin for last day namin trip namin dito sa Taiwan ay ang Shilin Night Market. So nagugutom na kami and kakain kami ng malaking chicken dito sa Hot Star. Actually, meron ding branch sa Philippines, yung Hot Star. So, gusto lang namin syempre din matikman dito sa Taiwan, yung malaking chicken nila. Tikman na natin! Pakita ko sa inyo yung buong size. Wow! Mas malaki yung chicken nila dito kaysa sa Philippines. Tikman natin. Legit na tanghulo, crispy, masarap. And this ends the Taiwan trip. Definitely, gusto kong bumalik at marami pa akong hindi na-explore sa Taiwan. Babalik na kami ng Manila. So yun lang guys. Bye! Don't forget to subscribe, like, comment, and also hit the notification bell para lagi kayong updated. Yeah, bye! Love you all!